Tama na yan! Bayad nyo! Ang tagal naman! Reklamo ni Kevin. Mukhang ito ang nanalo sa pustahan. Kanina pa nga kasi nakalahad ang palad nito. Tumayo ang kambal at lumapit dito, saka may dinukot sa sariling mga bulsa. Sabay pa inabot sa palad ni Kevin nang umisi palalo. Oh, Dominic, yung sayo nasan? Di pa rin maawat na singil ni Kevin na akala mo ay napakalaki ng pusta. Napakamot sa ulo si Dominic. Wala akong makitang barya na 20 eh. Buo na lang, pwede? Ilang araw na to hindi ka pa rin nakakahanap. Tanungin mo sila baka meron. Ayoko ng papel. Gusto ko barya. Ang arte ng mokong na si Kevin. Wala. Sabay-sabay na sambit ng tatlo. Hindi pa man nabubuksan ni Dominic ang bibig. Tingnan mo mga ugali, 20 pesos lang pinagkakait nyo. Paulanan ko kayo ng milyones eh. Asar na wika ni Dominic. Sa kuripot mong yan, 20 nga di mo pa mailabas eh. Binatukan pa ito ni Kenneth. Pwede ba magsilayas na nga kayong lahat? Biglang sigaw ni JC. Tumawa lang ulit ang mga ito. Napatingin siya sa mommy ni JC na tuwang-tuwang nanonood sa kalokohan ng mga magkakaibigan, kasama pa ang kambal. Ba't di ikaw ang umuwi? Ate namin yan kaya dito lang kami. Kung pwede na siya umuwi, iuwi na namin siya. Seryoso na saad ni Mickey. Bigla naman ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni JC. Napabuntong hininga pa ito. Can you let me take care of your sister? Doon na lang muna siya sa mansyon. Don't worry, you can visit her. I just wanna take care of her. Malumanay na nitong wika. Napangiti tuloy siya. Takot yata sa kambal niya. Nakita niyang seryosong nakatingin ang kambal kay JC. Bago pa makapagsalita ang kambal ay may kumatok kaya naagaw ang atensyon nilang lahat dito. Bumukas ang pinto at iniluwal ang isang napakagandang nurse. Mukhang nahiya ito dahil lahat sila ay nakatingin dito. Good morning po. Pinapunta po ako ni Dr. Romero para alisin na raw po ang IV sa pasyente at pwede na raw po siyang makalabas. Magalang nitong wika. That's good. Dahil baka mabaliw na ako kapag nanatili pa ako rito kasama ang mga may saltik. Tiningnan pa ni JC ang mga kaibigan na wala namang pakialam sa sinabi niya. Dahil ang atensyon ay nasa magandang nurse. Mga babaero talaga. Pati ang kambal na damay na. Lumapit na ang nurse sa kanya at sinimulang asikasuhin siya. Dominic, bilisan mo na. Ikaw na lang ang walang bayad. Hindi uubra sa akin yung pagkakuripot mo, no? Napapikit na lang siya nang marinig na naman ang paniningil ni Kevin. Natapos nang alisin ang kanyang IV. Tumingin siya sa nurse at nagpasalamat dito. Ngumiti rin ito sa kanya. Ingat po kayo. Napakabait naman ito. Aalis na sana ito nang biglang magsalita si Dominic. Nurse, may 20 ka bang barya? Tanong nito. Nagtataka naman itong tiningnan ng nurse. Meron po, Dok. Nahihiya nitong sagot. Sabay-sabay namang napaubo ng sadya ang mga kasama na ikinailing na lang niya. Naramdaman niyang lumapit si JC sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay sabay halik dito. Pwede ko ba mahingi? Or pwede ko palitan? Kailangan ko lang baka kasi hindi makatulog ang isa rito eh. Pagpaparinig ni Dominic kay Kevin. Okay po. Kunin ko lang po sa wallet. Samahan na kita. Putol ni Dominic sa sasabihin pa nito. Mas lalong lumakas ang mga ubo. May sakit po ba kayo? Naku, magpatingin na po kayo baka kung ano na po yan. Napahalakhak tuloy siya ng tawa dahil sa sinabi ng nurse. Maging ang mommy ni JC ay natawa rin. Habang ang mga baliw ay sumama ang timpla ng muka. Don't mind them. Let's go. Akay rito ni Dominic. Nurse, make sure yung 20 lang ibibigay mo ha. Habol na sigaw ni Mickey. Tanging middle finger ang isinagot ni Dominic sa mga ito at tuluyan ng lumabas ng silid. Mukhang may bagong biktima na naman ng mokong. O kaya, pwede rin ito na ang true love na nakalaan para rito. Kayo, pwede na ring umalis. Uuwi na kami. Wika ni JC. Tara na Kevin, libre mo kami kwek-kwek. Total panalo ka. Aya ni Miko rito. Tangina nyo, ano ko tanga? E di ibinalik ko rin ang 20 nyo. Angil ni Kevin. Una na kami. Bro, siguraduhin mong hindi na ma-hospital ang ate namin dahil hindi mo na yan makikita. Banta ni Mickey na lumingon sa kanya. Takpan mo nga yung kagat sa leeg mo.
Parang vampira. Bigla siyang napahawak sa kanyang liig dahil sa sinabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay sunod-sunod nang lumabas ang apat. Tingnan mo ginawa mo. Nakakahiya. Sabi ko kasi sa'yo wag mo kong lagyan eh. Maktol niya kay JC. Ang mukong tuwang-tuwa pa. I told you, I just wanna mark you. Bulong nito sa kanyang tenga na dumaloy yata sa kanyang kaibuturan ng init ng hininga nito. No siping muna, Carlos. Kaya pigilan mo yung kamanyakan mo. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang sinabi ng mommy nito. Nakalimutan niyang kasama pa pala nila ito. Napayuko tuloy siya. Malakas na tawa ni JC ang narinig niya. Mommy naman, you're making her blush. Oh shit! Nag-blush ba siya? Lupa, please kainin mo na ako. Nakakahiya ka, self! Nakaupo ngayon si JC sa may hardin. Hinihintay niya si Adriana dahil nasa banyo pa ito. 5 araw na rin ang nakalipas simula nang mahospital to. Hindi niya talaga ito hinatid sa bahay nito. Siya mismo ang nag-alaga rito. Gusto niya kasing makabawi sa lahat ng panghuhusgang sinabi niya rito. Hindi pa rin siya makapaniwala na kapatid nito ang kambal na halos isumpa na niya. Pati pala ang pagpapaselos ng kambal ay planado. Nagpapasalamat din siya sa mga pinsan dahil kung hindi rin gumalaw ang mga ito para inisin siya, ay, di pa talaga siya kikilos. Siya mismo ang nag-alaga kay Hadriana. Hindi muna siya pumasok sa opisina. Ang daddy niya muna ang nag-aasikaso sa kumpanya. Todo alaga talaga siya kay Hadriana. Lalo na ng mga unang araw nito na hindi talaga magalaw ang ibabang parte ng katawan. Knock knock! JC! Napapikit siya pagkarinig sa malakas na boses ni Hadriana na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo na ito sa harapan niya at nakapamewang na habang nakataas pa ang kilay. Grabe talaga. Out of earth kaya ta. Wika nito at umupo sa may kandungan niya. Mabilis naman niyang ipinulupot ang mga kamay sa bewang nito. Inamoy-amoy pa siya nito. So yummy! Ano iniisip mo, baby boy? Tanong nito habang nakahilig ang ulo sa kanyang dibdib. Naisip ko lang ang mga kalokohang pinaggagawa mo. Hinapit niya palalo ito palapit sa kanya. Matino ako, no? Depensa nito. JC, ilang taon ka nang mawala ang alaala mo? Saka, bakit di mapaalala sa'yo ng family mo? Tanong muli nito. Bigla ay natigilan siya. Okay lang kung ayaw mo pang sabihin. Kapag ready ka na mag-open, nandito lang ako. I will listen. Mahina nitong sambit at niyakap siya nito. Siguro nga tama lang na malaman na nito. Huminga muna siya ng malalim. I think I was 11 at that time. Panimula niya. Hindi nila ako matulungan dahil nung 2 taon ako ay nahiwalay ako sa kanila. Ang sabi ni mommy, nasa isang mall daw kami tapos lumindol. Hindi naman ganun kalakas, pero dahil halos nataranta ang lahat kaya nagkagulo tapos nahiwalay ako sa kanila. Ginawa na raw nila ang lahat para hanapin ako. Pero ewan raw ba nila bakit nahirapan sila? Hanggang isang araw, may tumawag sa kanila at sinabing nasa kanya daw ako. Ihahatid na raw sana ako kaso biglang naaksidente ang bus na sinasakyan namin. Namatay yung taong kumukup-kup sa akin at ako naman ay nakomatos. Maswerte pa rin ako dahil binuhay pa ako ni God. Pero wala na akong maalala. Ang sabi ni na mommy, wala rin silang alam dahil nga di na nila nakausap yung taong maghahatid sana sa akin. Nagpaimbestiga sila pero di na nila alam saan magsisimula. Inisip na lang nila nakalimutan. Siguro raw isa na yung senyales na bubuo ako muli ng panibagong alaala kasama ng tunay kong pamilya. Okay lang naman sa akin. Pero lagi akong may napapanaginipan na may isang batang babae raw na umiiyak sa may tabi ng... Natigil siya sa pagkukwento nang makarinig ng pagsigaw. Ate! Sabay pa sila ni Hadriana na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Ang kambal at mga pinsan ang parating. Istorbo. Aalis sana si Hadriana sa pagkakakantong sa kanya pero pinigilan niya to. What are you doing here? Tanong niya agad pagkalapit ng apat. Wow! Akala ko ba pwede namin bisitahin ang ate namin kahit kailan namin gustuhin? Sarkastikong wika ni Mickey or Miko, hindi niya matukoy.
Narinig niya ang pagtawa ni Hadriana habang siya ay napasimangot. Kailangan talaga sa kandungan ka pa niya umupo. Ang daming upuan ate. Si Taulit ng unang nagsalita. Ang hirap kasing kilalanin dahil sa magkahawig talaga ang kambal na wala talagang binago sa katawan, tulad man lang ng buhok. Miki naman, hindi na ako bata para sitahin mo. Rinig niyang reklamo ni Hadriana. So, si Miki ang naka-blue na t-shirt at si Miko ang naka-white. Tumayo ka na dyan, uwi na tayo, sabat ni Miko. Sure na siya dun. Mas hinigpitan niya ang hawak sa bewang ni Hadriana. Bakit naman uuwi siya? Ihahatid ko na lang siya. Pormal niyang wika. Kapatid pa rin ito ni Hadriana at kailangan niya pakisamahan. Maayos naman ang ate namin. Masyado na siyang matagal nagstay dito. Kung gusto mo makasama siya sa iisang bubong, pakasalan mo. Hindi niya alam kung seryoso ba si Miki sa sinabi. Naramdaman niyang kumawala na si Hadriana sa pagkakayakap niya at tumayo. Nilapitan nito si Miki at piningot sa tenga. Ouch! Aray! Ate! Daing ni Miki. Puro kayo kalokohan. Kung makapag-utos kayo sa akin, parang kayo ang matanda ha? Sermon ni Hadriana sa mga ito. Bigla naman niyakap ng kambal si Hadriana. Alam niyang hindi dapat siya magselos dahil mga kapatid ito ng nobya. Pero nagsiselos pa rin talaga siya. Namimiss ka na namin eh. Kaya lang kami pumayag na dumito ka kasi may pasok din kami ni Miko. Hindi ka namin maaasikaso. Pero ngayong walang pasok, uwi ka na. Pagluluto kita. Nakita niyang napangiti si Hadriana at gumanti ng yakap sa kambal. Oo na, miss ko na rin kayo. Sigurado ba na wala kayong iniuwing babae sa bahay? Nakataas kilay pa nitong tanong sa kambal. Wala no? Duwit na sagot ng kambal. Nasa ka kagabi Miko nung tinawagan kita tapos para kang hinihingal na umuungol. Nakangising sabat ni Kevin. Baliw talagang pinsan niyang to. Shut up Kevin! Bulyaw ni Miko rito na nakahiwalay na kay Hadriana. Ate, don't believe him. I'm innocent. Binatukan nito ni Hadriana na ikinailing niya. Innocent your face. Mauna na kayong umuwi. Si JC maghahatid sa akin. Bumaling ito kay Vince. Nasaan si Clara? Wala ba siyang pinapahanap sa'yo? Oh, shit! Nakalimutan ko kaya pala ako umalis ng bahay. Loko ka kasi Kevin, sinama-sama mo pa ako rito. Wala namang strawberry na kasing laki ng pinya rito. Asik nito. Lahat naman sila ay napatawa sa sinabi nito. Strawberry na kasing laki ng pinya? Grabing maglihis si Clara. Huwag kang tatawa-tawa dyan, JC, dahil kapag ako nabuntis, mas malala pa dyan mararanasan mo. Napahinto siya sa pagtawa sa sinabi ni Hadriana. Habang ang apat ay nginisihan siya. Good ate, magkakasundo tayo dyan. Sige na, mauna na kami umuwi. Bye! Paalam ni Miko. Tara na Kevin, sama mo umanap ng strawberry kasing laki ng pinya. Aya naman ni Vince na inakbayan pa si Kevin. Pero iwinaksi naman ng huli. Hindi mo na nga ako nirespeto tapos uutusan mo pa akong samahan ka. Hindi nga ako nang bubuntis. Angal ni Kevin na naglakad na rin palabas. Daramdaman niyang niyakap siya ni Hadriana. Nagsama-sama ang mga may saltik baby boy. Natawa siya sa sinabi nito nang may maalala. Baby girl, seryoso ka ba sa sinabi mo kanina na kapag nabuntis ka ay mas malala ka pa kay Clara? Tumingala ito para tingnan siya. Ewan ko, pwede? Oo? Hindi? Ano yan? Parang nasa Pinoy henyo lang tayo sa sagot mo. Humagikgik naman ito. Bakit? Natatakot ka na ba? O sige, kunin mo ulit yung sperm mo. Tsaka baka expire na rin ang sperm mo kaya huwag kang matakot. Hindi magiging baby yun. Pahayag nito. Ah, ganon. Expired pala ha. Binuhat niya to na parang sako ng bigas at pinalo pa ang bilugang puwetan nito. Manyak ka, JC! Put me down! Tili nito. Manyak? Hintayin mo. Mamanyakin talaga kita. Naglakad na siya patungo sa kwarto nila. Hindi ako pwede. Sabi ni doktora 1 week, di ba? Hindi niya pinansin ito at nagtuloy-tuloy. Nakita niyang pinagtitinginan sila ng mga kasambahay habang napapangiti. Nakaupo ngayon sa may sofa si Hadriana habang nanonood ng TV. Naihatid na siya ni JC sa kanilang bahay. Halos ilang araw rin siyang inalagaan nito.
Nang malaman niyang laceration ang dahilan ng pagka-ospital niya, ay halos gusto niyang pilipitin ang alaga nito. Walang iya talaga. Pero bumawi naman talaga to sa kanya. Sa pananatili niya sa poder ng nobyo ay para siyang isang prinsesa na pinaglilingkuran ng kanyang Prince Charming. Talagang alaga siya. Kulang na lang ito na magpaligo sa kanya. Masyado kasi guilty ang Mokong. Ayaw pa nga siya nitong ihatid, kaso wala naman na ito magagawa. Sinundo na siya ng kambal at miss niya na rin naman ang mga ito. Akala niya ay magjujugjugan sila kanina nang buhatin siya nito papunta sa kwarto. Buti na lang ay hindi pala. Sus, nanginayang ka. Halandi. Sigaw ng isip niya. Medyo lang naman. Pero ayaw niya rin muna, no? Baka sa ospital na naman siya mauwi. Naudlot din ito sa pagkukwento sa nakaraan. Pero masaya siya dahil nagtitiwala na ito sa kanya. Hindi pa ba? Isinuko na nga niya. Sa bahay na si JC kumain ng hapunan. Ang gusto pa nga dito matulog, kundi lang binantaan ng kambal na ayaw niya raw ng clingy. Kaya ayun, kumaripas ng takbo pa uwi. Nakarinig siya na may tumikhim, kaya nabalik siya sa kasalukuyan. Nakatayo na sa kanyang harapan ang kambal at nakahalukip-kip habang nakatingin sa kanya. Nakapatay na rin ang television na hindi niya napansin. Ang layo na yata ng narating natin na, wika ni Mickey. Inirapan niya lang ang mga ito. So, nasurrender na ba? Nakataas kilay na tanong naman ni Miko. Hindi niya alam pero bigla siyang nahiya sa kambal. Open naman sila sa mga ganitong usapan pero tila naaasiwa siya. Bumigay kasi siya kaagad. Okay lang yan, hindi ka naman na bata ate. Alam mo na ang tama at mali. Tsaka you need to enjoy life too. Even your sex life. Nakangising saad ni Mickey. Bigla tuloy napalitan ng irita ang hiyang nararamdaman niya at mabilis itong binato ng unan na nahagip niya. Pero sinalo lamang nito habang natatawa. Nilapitan siya ng kambal at umupo sa magkabila niyang gilid. Sa nakikita naman namin, mukhang na-fall na rin sa iyo ang lalaking yun. Sambit ni Miko. May pangalan siya. Carlos itawag niyo sa kanya. Kuya Carlos. Kayo talaga. Simangot niyang saad. Ang arte. Kahit duwag, pwede na. Kuya-kuya ka pa dyan ate. Pakasalan ka muna niya. Kontra ni Mickey. Napailing na lang siya sa mga ito. Pero seriously ate, we're happy for you. Masaya kami na masaya ka na. I mean, you are truly happy. Yun lang naman ang gusto namin. Because you deserve to be happy, to be loved, and to be... Bitin ni Mickey sa sasabihin, kaya tinaasan niya ito ng kilay. Sige, ayusin mo yung susunod mong sasabihin kung ayaw mong dumugo yung bibig mo. Banta niya rito. Natakpan naman agad nito ang bibig habang tumawa naman si Miko. Ate, high blood agad. Huwag mong sabihing naglilihi ka na. Sabat ni Miko. Agad-agad? Nakaisang round pa nga lang, juntis na agad. Hindi pa nga ako nag-e-enjoy. Reklamo niya na ikinatawa ng dalawa. Hindi pa siya nag-e-enjoy.